Ayon sa mga ulat ng otoridad, patuloy na lumalakas ang mga negasyon ng katiwalaan na kinasasangkutan ni Pangulong Kuting Jr. matapos madiskubre ang ilang hindi tamang gawain sa ilalim ng kanyang pamamahala. May mga dokumento na lumalabas na nagsasabing may ilang mataas na opisyal ng gobyerno na kasabwat sa mga illegal na transaksyon na di mo na ipinasa kay Kuting Jr. Ayon sa mga nag-iimbestiga, nagsimula ang kanilang operasyon matapos matuklasan ang ilang hindi regular na kontrata at proyekto na pabor sa ilang negosyo na may koneksyon sa palasyo. Sa kasalukuyan ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng National Bureau of Investigation at Ombudsman ay nagsasagawa ng maladimang investigasyon upang alamin ang kabuang lawak ng katiwalaan at kung paano ito nauugnay kay Pangulong Kuting. Bigay na rin ng pahayag ang ilang whistleblower na may mga first-hand na karanasan ukol sa mga transaksyon na umuni binabayaran ng mga pribadong sektor upang makakuha ng kontrata sa gobyerno. Ayon sa mga eksperto, ang sitwasyong ito ay nagiging sanhi ng pangamba sa mga mamamayan na baka mawalan sila ng tiwala sa kasalukuyang administrasyon. Habang patuloy ang investigasyon, tinutulugsa ng oposisyon at ilang mga sektor ng lipunan si Kuting sa pagiging pabaya sa kanyang mga tungkulin bilang lider ng bansa. Ang mga kritiko ay naniniwala na hindi sapat ang mga hakbang na ginagawa ng Pangulo upang matigil ang malawakang katiwalaan sa gobyerno. Sa kabila ng mga isyong ito, umaasa ang nakakarami na magpapanagot ang mga nasa likod ng mga illegal na gawain at mabibigyan ng hustisya ang mga mamamayang apektado nito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Di ba? Hindi ko sinabing bayaran siya. Pero paano nga? No? What if nga? What if kung alam naman natin itong gobyerno natin? Itong gobyerno na to, walang ginawa kundi magbayad. Walang ginawa kundi Mariosep. Doon ako natatakot, mga kaibigan. Baka mamaya may hocus-focus dito. Di ba? So anyway guys, punta muna tayo dito sa ating update, no, sa nangyari po kanina sa rally. Pakinggan lang po natin ito guys, si Freddy Aguilar, no? Meron po siyang mensahe guys, no? Ipakita ko lang sa inyo dito. Ayan po. Bilib na bilib po ako kay Freddy Aguilar, mga kaibigan, dahil hindi po niya iniwan si Tatay Digong. Si Freddy Aguilar po guys, siya po yung kumanta sa intro po, no? Di ba si Pangulong Duterte guys, pag pumasok yan, pag nag-speech, meron pong pinapatugtog. Oh, yan yun. Yun yung composition ni Freddy Aguilar, yung ipaglalaban mo. Palagi yung tinutugtog guys eh. Pag pumasok po, 'di ba? Pag pumasok po si Pangulong Duterte, kunwari meron siyang speech or yung entourage niya, no? Palaging ganun yung tugtog eh, yung kay Freddy Aguilar. So, ngayon po talagang emotional masyado, no? So basahin lang po natin guys, no? Ang sabi po dito, ito na ang pinakamalaking pagtataydor sa isang kababayan sa buong buhay ko. Okay, ulitin po natin ha. Si Freddy Aguilar po, mga kaibigan, he's an artist, no? Singer. Kilala niyo siya yung kumanta ng Anak at marami pa siyang composition. Isa po siyang OPM legend, no? Talagang grabe, magaling talaga to si Freddy Aguilar. So, sa tanging buhay niya guys, ang sabi niya, ito yung pinakamalaking pagtataydor sa isang kababayan sa buong buhay ko. Yan ang sinabi niya guys. Lahat na naging presidente ng Pilipinas, nasaksihan ko ang kanilang pagpapatakbo. Pero, ito na po ang pinakamalaking traidor na pangyayari sa isang presidente. Kahit tapos na ang termino ng isang presidente, dapat pa ring igalang ang kanyang naging pwesto dahil naging presidente siya ng Pilipinas. Bukod pa doon, isa si FPRD na napaka-popular na presidente na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Siya ang pinakamamahal. Siya ang pinakamamahal, sabi niyang ganun. Sabi po ni Freddy Aguilar po, mga kaibigan. Alam niyo guys, buti pa itong si Freddy Aguilar. Talagang nagbigay po siya ng nagbigay po siya ng talagang tapat na sincere na na statement, mga kaibigan, na gusto niyang sabihin guys na dapat po nating igalang. Kahit po sabihin natin, ito po,
Kahit po sabihin natin guys, maraming galit sa kanya. Kasi nahahati na ang Pilipino eh. May galit sa kanya, may hindi. Pero dapat igalang pa rin natin. Diba? Kasi matanda na po si Tatay Digong. 80 na po siya ngayong March. Ano ba naman yung ipakita nyo na respetuhin nyo naman sana? Di ba? Alam natin na galit kayo kay Tatay Digong, galit kayo kay FPRD. Pero dapat magbigay naman kayo ng respeto. Di ba? Hindi nyo ba pwedeng ibigay yun sa isang Pilipino? May mga artista po ngayon na nagko-comment, ha? Kung ano-ano mga kino-comment. Buti pa itong si Freddy Aguilar, talagang na-recognize niya po guys ang isang Duterte, no? Na, di ba? Pinakaunang presidente po mga kaibigan sa kasaysayan po ng Philippine politics na grabe po ang kanyang ginawa sa Pilipinas. Talagang nabago po tayong lahat guys. Pero bakit po hindi nila nakikita yon? So ito po, no, pakinggan lang po natin guys, no, si Mr. OPM legend, si Freddy Aguilar sa kanyang message po. Wait lang guys palaging nawawala yung mga message eh. Wait lang. Tignan lang natin guys. Ayusin lang natin kasi nawala yung message eh. Teka lang guys, ayusin lang po natin. Saglit lang po. Kasi kailangan nyo marinig to eh, no? Kasi galing po ito sa isang OPM legend. Para sulit po mga kaibigan, kailangan po natin marinig. Si Mr. Freddy Aguilar. Ito po, i-play na po natin guys wait lang. Isa kasi nawawala yung mga video eh, kaya kailangan talaga no? Kasi minsan, alam nyo na! Ito po, yan, siya kumanta niyan. Well, ito na yung malaking pagtatraidor sa isang kababayan na nakita ko sa buong buhay ko. Ako po ay 72 years old na ngayon. Lahat po halos ng naging presidente ng Pilipinas magmula kay Diosdado Macapagal hanggang kay Digong, hanggang kay Bongbong ay nasaksihan ko lahat po ang kanilang pagpapatakbo. Pero ito na po yung pinakamalaking traidor na pangyayari sa isang naging presidente. Kasi po kahit tapos na po yung termino ng isang presidente, dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto dahil naging presidente nga po sa ng bayan natin nung araw. Bukod pa doon, isa po si Presidente Duterte o si Digong kung tawagin namin sa napaka-popular na presidente na nasaksihan ko rin sa buong buhay ko. Siya na po yung pinakamahal at minahal ng mga Pilipinong naging presidente. Ayan po mga kaibigan, no? Ito po, update lang po tayo guys Yan po yung motorcade kanina guys. Ikita po sa inyo sa May Quezon Avenue po. Nagkaroon po ng noise barrage kanina. Ayan, ang dami Yan po mga kaibigan. Kahit may naka 4 wheels. Yan po ang support po nila, no? Bring back, no? Bring back. Back po. Yan po. Mga supporters po yan guys. Dami niya, no? Iba dyan, yung iba dyan, naka-white t-shirt. Yan po. So, ang dami yan guys. Napakahabang, napakahabang motorcade. Papunta po yan sa Liwasang Bonifacio. Yan po ang update natin, no? Ayan po ang kaganapan yan. Ang halik po guys, mga 3 siguro, mga 3 p.m.
Yan po, tingnan nyo naman at marami. Siyempre, may mga dumadaan-daan dyan kasi po, ito sa Quezon Avenue yung iba dyan, mga motor lang guys. Tapos meron din mga 4 wheels, yung may mga banner. Kaya kung naglagay sila ng banner guys, para ma-identify po sila. Tapos isa po sila sa ating Pangulong Duterte po mga kaibigan. Ito po, updates lang tayo guys ha. Para naman makita nyo kung ano po nangyayari ngayon. No? Ito po. Ibalik nyo rito si Duterte. Yan ang panawagan ng mga taga-Kabanatuan sa kanilang pakikiisa sa nationwide rally para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Illegal siyang inaresto at idinala sa Netherlands nang walang pahintulot para maiharap sa ICC. Maki-update tayo sa mga kaganapan sa Kabanatuan live mula kay Margot Gonzalez. Magandang gabi, Margot. Franco, magandang gabi sa iyo sa mga nakikiisa sa atin ngayon dito sa prayer rally, particular dito sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Para sa mga taong nandito ngayon sa rally, isang traidor na Pangulo, itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang isuko niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga banyaga, gayong wala naman daw itong kasalanan at gumagana naman daw ang justice system dito sa Pilipinas. Sa ating likod, makikita natin yung dami pa rin ng mga taong nakikiisa at nakikinig dyan sa prayer rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sa kabila ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi ito makikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC, ay kabaliktaran ang nangyari. Patuloy dyan ay ang pag-aresto ng mga kapulisan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte gamit ang warrant of arrest na inalabas ng ICC. Sa kasalukuyan ay nasa Netherlands na ang dating Pangulo at humarap na sa pre-trial doon. Pero para sa mga mas nakararaming Pinoy dito sa bansa at sa buong mundo, illegal ang ginawa nila sa matandang Duterte. Oh, di ba? Pagtra-traidor po yung ginagawa nila guys. Sabi po ng reporter, pagtra-traidor. Grabe. Traidor ka talaga. Ay, may nag-comment pala dito, basahin lang po natin guys, no? Sino ba yon? Si Felma Prado, sabi niya, kasi si Megan Aguilar na biktima ng droga, kaya ganyan si Fred. Oo, tama po. Alam po na biktima yung anak niya sa droga guys Di ba, no? Tama ba ako guys? Kasi sabi dito ni may nag-comment dito si Felma Prado. Nabiktima kasi yung anak niya si Megan. Grabe na nga. Kawawa ngayon nag-ibang itsura Kaya po ganun po si Freddy Aguilar guys, no? Talagang yung advokasya niya, labanan po ang droga. Ang hindi ko lang maintindihan, yung iba kasi mga artista guys, palibhasa kasi mga bangag din. Kaya galit na galit sila kay Pangulong Duterte. Meron po isang artista guys, no, ayaw ko lang i-mention ang pangalan. Kasi baka mamaya masira po ang pangalan niya, no? Ang sabi niya mga kaibigan, kanina lang po to I-share ko lang sa inyo guys kanina lang to Meron po siyang pinost 'Di ba? Ayaw ko lang i-mention ang pangalan niya mga kaibigan kasi baka masira no. So ang sabi po dito sa isang artista na to na nagngangalang Di Guzman, sinabi din yung pangalan Di Guzman. Kilala niyo si Di Guzman? Ang sabi po ng isang artista na to, ano ba pangalan to? JM ba to? JM. Nagyayabang na naman tong JM na to. Ang sabi niya guys, may mga nagahasa daw, sabi niya ganon. Assault at iba pang crimes na ang dahilan ay labis ng pag-inom ng alak. So patayin din natin sila? Tinan mo yung reason. Tinan mo yung niya guys, tinan mo yung reasoning niya. Yan po ang mga reasoning ng mga walang alam sa buhay. Yan po ang mga reasoning ng mga bangag din. Alam ko, bangag din to no? Ang alam ko guys, bangag din to dati. Kung hindi ako nagkakamali. Kilala niyo ba si JM? Artista din to kilala niyo ba siya guys, si JM? Ang alam ko na na rehab no? Di ba? Yung kung hindi ako nagkakamali, kay Jessie Mendiola yata to. Jessie Mendiola.
Dati siyang ano ni Jesse Mendiola. Iniwan siya dahil addictus din siya. Oh, di ba? Oh. Ngayon pa comment pa siya. Pag nag-inom daw, pag lasing daw at nakaano daw, patayin din daw natin. Tingnan mo yung reasoning, oh. Napakababaw. Napakababaw, mga kaibigan. Hindi talaga nila naintindihan kung anong ibig sabihin ng addictus benedictus. Yabang, no? May shawarma ba to? Oh. Tingnan nyo, napakayabang po, mga kaibigan. Imbis na respetuhin ninyo si Tatay Digong at magpasalamat kayo, ganyan-ganyan pa yung mga comment nyo, nakakahiya naman kayo. Siya ba kumanta ng lamok? Ay, hindi po. Artista to, JM Di Guzman. Kilala niyo ba si JM Di Guzman? Laos na po to, Laos. Oo. Artista po siya, hindi po siya influencer. Di ba? Ang alam ko, addictus din to eh. Di ba? Kaya po sila galit kay Tatay Digong kasi po, nung si Tatay Digong po ang naging presidente, guys, lahat sila nagtago eh. Lahat sila nawala eh. Hindi sila makapag-addictus eh. Di ba? Simula nang ito'y maaresto, wala nang tigil ang mga Pilipino na manawagan at magdasal para sa tinaguriang most loved president. Ngayong araw ng Sabado, buong puwersa ang mga Pinoy sa pagsasagawa ng nationwide simultaneous rally para sa panawagan na mapauwi na si Tatay Digong. Sa bahagi ng Cabanatuan City, Nueva Ecija, libo ang dumating sa venue para manawagan at sabihin ikinahihiya nila ang ginawa ni Marcos Jr. Ang kanilang mga placards may nakasulat na Bring Home PRRD at Justice for PRRD. Ayon sa kanila, walang dahilan para ipagkanulo nila sa banyaga si Duterte. Gayong naging mahusay at tapat itong Pangulo at nagpakita ng malasakit sa mga Marcos. Alam niyo naman, naging mabait po sa inyo si President Rodrigo Roa Duterte na naipalibing po ang inyong ama sa libingan po ng mga bayani. At kung hindi po ako nagkakamali, may napanood din po ako na interview sa inyo na hindi po kayo papayag na papa-under din po tayo sa ICC. Hindi ko lang po alam kung bakit po nangyayari ito ngayon. Kung hindi man po kayo ang may dahilan, sana po tumulong po kayo. Binoto ko po kayo. Nagsalita po ako ng marami sa Facebook ko. Pero, Sir President, hindi po tama na kapwa Pilipino ang gawa ng gano'n ang ating former President. Sana po makinig po kayo sa taong bayan. Masama mang sabihin, masakit po ang loob ko sa inyo, sa ginawa ninyo, para po kayong hindi Pilipino. President BBM, hindi po maganda ang iyang ginagawa. Kasi siya, presidente, alam niya po ang ating democratic na makatayo tayo sa sariling bansa. Kasi may batas man tayo na sarili. Ba't doon pa sa ibang bansa si Duterte dadalhin? Nakakaya kasi sa buong mundo kasi ang nangyari, pinagkanulo mo yung kapwa Pilipino mo sa dayuhan. Samantalang nung unang yung mga bayani natin, di alam kung paano sila magsakripisyo dahil para sa mga Pilipino, para doon sa kalayaan. Tapos, mismo presidente pa ng Pilipinas, yung marami na naitulong, yung maraming nagawa, yung pa yung... may troll na naman. Sabi niya, tigilan ang panggugulo ng mga DDS. Tinan mo yung mga troll na yan. Tigilan daw mga panggugulo ng mga DDS. Tinan nyo, sino pa ang nanggugulo? DDS ba ang nanggugulo? Di ba? Tinan nyo, may nag-comment na troll. Tigilan daw ang panggugulo ng mga DDS. Ewan ko kung anong utak meron kayo. Mga makikitid talaga ang mga utak ninyo. Bakit ang DDS yun ang gugulo? Sino ba ang traidor? Di ba? Sino ba ang traidor? DDS ba? Tapos sasabihin pa, tigilan nyo na ang mga panggugulo, mga DDS. DDS pa ngayon ang gugulo? Sus, grabe talaga mga ano ngayon. Sa bagay, troll nga, no? Kaya nga tawag sa kanila troll Kasi bayad sila. Dito sila kumikita sa atin. Well, ganun talaga ang buhay. Pero ang sa akin lang, guys, no?
itong mga troll na to, dapat magbago na rin itong mga to eh. Di ba? Kasi balang araw, kamong mga buang mga troll, namo. Oh, murahin natin yung mga troll, mga namo. Balang araw, balang araw. Ako, knock on wood, no? Simba ko palayo ba, no? Pura usog, pura usog. Sana hindi kayo mabiktima, kayong mga walang hiyang mga troll, mga basher, no? Sana hindi kayo sana lang palayo. Simba ko hindi kayo mabiktima sa mga buang na mga bangag. Sana lang. Mga namo. Mga namo. Mga animal yung mga troll eh. Diba? Sila lang, alam mo yung mga troll na sila lang yan eh. Oh, sila lang yan. Hindi kasi nila matanggap eh. Hindi nila matanggap na ang mga Duterte po mahal na mga Pilipino. Hanggang ngayon hindi pa rin nila matanggap. Pinagkano lupa sa ibang banyaga. Meron naman tayong protocol dito eh. Franco, yan nga yung mga naging sentimiento at hinaing na mga nasa rally ngayon dito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Alam mo, may marami tayong nakausap dito na mga kababayan natin na halos hindi daw sila makatulog simula nung arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11 hanggang sa ngayon hindi daw sila makatulog at nandun yung lagi nilang dasal na magkakaroon ng milagro na itong ating Korte Suprema ay kakatigan po yung petisyon na mga abogado ni PRRD na mapauwi dito sa Pilipinas at mapalaya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa ating background, patuloy na nakikiisa, nandyan na yung mga placards nila na ang talagang hiling nila ay justice for PRRD at ang mapauwi dito sa Pilipinas ang dating Pangulo. Ayan po mga kaibigan, updates po natin guys, no? Justice for FPRRD. Kasi wala talagang hustisya eh. 'Di ba? Hindi nila ginampanan ang kanilang trabaho, no? Hindi nila ginawa ang due process. Wala po talagang hustisya ang nangyari. Tignan na lang natin sa mga susunod na araw, no? Sa mga susunod na yung mga next na mga magaganap pa, no? Ang mga development sa kaso, tignan na lang natin. Ganun talaga eh. Pag may Judas, 'di ba? Pag andyan si Judas, Judas, Hestas, Barabas. Daming Judas eh. 'Di ba? Ang daming Judas. 'Di ba? Yan ang masaklap eh. Yan po ang masaklap na katotohanan eh. Marami talagang Judas eh. 'Di ba? So po mga kaibigan, no, punta na po tayo sa ibang balita guys, no? Speaking of traitor, no? Sinasabi po natin itong traitor eh. Napaka-traitor po nila mga kaibigan. Ito po, ipakita ko na sa inyo guys. Ipakita ko na sa inyo itong biglaang pag-appoint or ano ba tawag dito? Appointed ba siya or ano ba? Itong si Justice Leonin po mga kaibigan. Nagulat po ang lahat guys sa nangyari. Anong ginawa ni Bangag? Bakit po bigla itong na-appoint, no, sa ICC? Hinayupak mga kaibigan. Ito po, pakita ko lang sa inyo ha. Ayan o. Ito na po mga kaibigan o. Republic of the Philippines, Supreme Court, Manila. Ayan po. Adjudication of cases. O, ayan o, basahin natin ha. So, ang ibig sabihin ng adjudication of cases, kung sa Tagalog pa, paghatol. Paghatol mga kaibigan. Isa siya sa maghahatol. Okay? Yan ang pagkakaintindi ng no. Yan ang translation niya. Designation of Senior Associate Justice Marvic MBF Leonin as Acting Chief Justice. Acting daw mga kaibigan. Acting daw as Chief Justice. Ito, basahin po natin ha. In view of the travel on official business of the undersigned from March 12 to 17, 2025 to The Hague, Netherlands, as head of the court's delegation,
to attend and participate in the signing ceremony of terms of reference with the Hague Academy of International Law. Senior Associate Justice Mario Victor Leonin is hereby designated as Acting Chief Justice. Designated pala siya, guys, ha? Designated po siya as Acting Chief Justice. Hanip. With authority to exercise the powers and the prerogatives and pertaining to the position of Chief Justice, effective March 12, 2025 until the undersigned reports back to work. Grabe mga kaibigan. Ito po, konfirmado po yan, ha? Hindi po ito marites, ha? Binabasa ko nga sa inyo, oh. So ang tanong, guys, ano po ang nangyari dito, mga kaibigan? Bakit po kailangan nilang magtalaga or mag-designate ng isang justice na galing po sa Pilipinas? Tanong lang po tayo, hindi po ako abogado, ha? Once again po, ha? Disclaimer po tayo, ha? Hindi po ako abogado. Hindi po ako, hindi po tayo, wala po tayong alam sa mga ganyan. Masyado na po itong technical. Pero nagtatanong lang po tayo kasi nakita po natin ito. Bakit po nila designated po itong si Justice Leonin papunta ng ICC? Ha? Ano to? Isa ba siya sa maghahatol kay Pangulong Duterte? Tanong lang po tayo, ha? Nagtatanong lang po. Oh. Sabi ni Sylvia Katakutan, iba daw po ang lakad ni SC sa Netherlands po, sir. Ayun nga eh, iba nga daw eh. Eh alam nyo na. Alam nyo na, di ba? Ganun naman talaga sila. Di ba? Ganun naman talaga sila, mga kaibigan. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, nagtatanong tayo eh. Di ba? Kaya nga tayo nagtatanong, bakit may ganito? May ganito tayong nababasa. Question mark lang naman. Di ba? Wala pong masama sa magtanong. Mas maganda yung magtanong kaysa yung magbuka kang syunga. Di ba? Mas maganda yung tatanong tayo kasi nga syempre nababasa natin eh. Di ba? Kasi medyo to guys, skeptical po tayo mga kaibigan, no? Di ba? Bakit po biglang may lalabas na ganito? Eh hindi naman to luma. Ayan, no? March 12 to 17, 2025, The Hague. To The Hague. Oh. Tanong lang po, ha? Nagtanong lang po tayo para sigurado po tayo mga kaibigan. So, ano po ang explanation dito? Ngayon, kung may explanation sila, sige, mag-explain kayo. Palagi naman kayong ganun eh. Palagi naman kayo nag-explain eh, tapos iibahin nyo. Di ba? Bigla nyong katulad po ito, ipakita ko sa inyo guys, ha. Isingit lang po natin ito mga kaibigan. Ito po, ha. Saan na ba yun? Ipakita ko lang sa inyo itong nakapost po, no? Kasi biglang nagbago to eh. Biglang nagbago ng Ayan po, oh. O, katulad dito mga kaibigan, oh. Ito po ang nakapost. Ang sinabi niya po dito mga kaibigan, basahin lang po natin, ha. Isingit ko lang to guys. Ang sinabi niya dito, it's not correct. Ha? Ayan, oh, it's not correct to blame the Philippine government for the current legal problem of ex-PRRD. His lawyers should endeavor to secure a copy of ICC charges against him so that they will know why he was ordered to be arrested by the ICC. Ulitin natin, ha. Sabi niya, it is not correct to blame the Philippine government for the current legal problem of ex-PRRD. His lawyers should endeavor to secure a copy of ICC charge. Huwag daw nating sisihin ang gobyerno, guys, sa nangyari kay Pangulong Duterte. Patungkol po ito sa ICC. Yan po, basahin nyo. Galing po yan kay Manong Johnny. Di ba? Kaya ko po pinapabasa sa inyo to guys. Kasi po meron pong pasabog si Ka Eric mga kaibigan, no? Meron po siyang
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!